At ang pinakamasakit at masaklap, itong nangyari recently sa Basilan na kung saan 316 passengers and 18 dead and 24 missing so far na sakay nitong MV Tricia Christine na pag-ari ng Aleson Shipping Lines. This is really unacceptable. Dapat meron talagang managot dito. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Ang pinagtataka ko po, nabasa ko po sa mga reports, na itong Allison Shipping, involved na pala ito sa 32 maritime incidents. 32 since 2019. So ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Yung mga lumulutang na mga kabaong. Ba't pinayagan? Bakit hindi muna ni-review yung mga barko at siniguro na maayos at seaworthy itong mga barkong ito at yung mga pahinante nila o yung mga tripulante nila ay well-trained sa pagsisiguro na yung barko nila talaga ay maayos at kung papaano nila tugunan ang isang sakuna kapag nangyari man yun. Although DOTR is already conducting maritime safety audit on Allison shipping fleets. Now, andito ba yung DOTR? Anybody from DOTR? Sir. Okay. 32 maritime incidents involved itong Allison Shipping since 2019. Ano nangyari? Bakit pinayagan pa rin itong mga barko nila na pumalaot at hindi nyo man lang muna sinuspinde o ininspeksyon muna lahat ng mga barko nila o masiguro na sapat ang training ng mga tripulante nila para siguraduhin na wala nang maulit na aksidente ever again. Sir, for this po, I would like to seek the help of our officer from Marina. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Kung kayo'y naging maagap, wala sanang namatay na ngayon. Unahin na muna natin doon, Engineer Carpio, involved sa 32 maritime incidents. And I would like to know ano ba yung maritime incidents na nakalagay doon sa mga dyaryo. Nabasa ko sa mga dyaryo yan. 32 maritime incidents na involved itong Allison Shipping Lines. And yet, wala tayong nababalitaan na sila ay nasuspindi or sila ay namultahan o may nakulong, may nakasuhan, etc. Nada. Why? Good morning, Mr. Chair. Senator Rafi Tulfo, sir. With the 32 mentioned incidents or accidents of their ships since 2019, we have the categories of the incidents which is less serious, serious, and very serious. These incidents, nagkakaroon na po ng suspension. However, yung mga less serious and serious, ito pong nangyari ngayon na nabanggit nyo kanina, yung sa Basilan, this is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Muna, Yes, sir. Engineer, define less serious versus serious. Yung less serious, ito yung mga very minor. Ibig sabihin, kasama na po dito yung mga walang lives, Walang what? wala pong buhay na namatay kasi yung very serious na po yun. No, Ito no, yung no, mga no, no, walang buhay na walang buhay na namatay. No. Define less serious sa term ng Marina. Kasi aksidente, may nangyari aksidente, Yes, sir. 32. So, bakit mo nasabing less serious ang isang aksidente? Ito po yung halos nagkaroon ng near miss siya na halimbawa
nagkaroon lang ng grounding, Anong grounding, sir? touch, yung nagkakaroon ng barko ng touch bottom, Ano po yung touch bottom? yung kanilang hull ay nakatapat sa sand, tasadsad po. Ito po yung mga Are you sure? Taga-Marina ka, mukhang nautal-utal ka, tinutulungan ka pa ng Coast Guard. Sir, taga Marina po ako. Oh. Okay, capable ka ba sumagot sa mga katulungan ko? Mukhang hirap na hirap ka. Ang sumasagot para sa iyo ay Hindi ko lang po, Philippine hindi Coast ko Guard. pa lang po kasi meron talagang definition sa aming memorandum circular. However, hindi ko na rin po naalala kung ano yung, pero po ang Sir, sigurado- alam mo kung bakit aminin ko na mainit ang ulo ko ngayon? Kasi may namatay. 18. Yeah. And that, meron pang 24 missing and we don't know what happened to these 24. Kaya kanina patawa-tawa ka. Hindi po. Now, sa 32, sir, ilan ang barko, ilan dito sa 32 na reported accidents na ng nitong mga barko ng Allison Shipping? Ilan ang lumubog since 2019? Ilan na ang namatay total? Do you have those figures? Wala po figure but I can submit, sir. Okay, ang sunod kong tanong. So 19 na pala, whether less serious or serious, 19. I mean 32 since 2019. What did Marina do? With those incidents, nabanggit ko na yung mga categories of seriousness ng mga incidents, may mga suspension po. In fact, kasama po ang mga ating mga officers kung talagang they were found na talagang sila ay negligible doon sa kanilang mga functions. Okay, buti pa yung mga staff ko, meron agad definition ng less serious. Andito- Serious, ikaw, Meron mukhang po hirap sir, na hirap meron po ka. po ako. Nandito po yung O last sige, series. pakidefine na lang. Mas maganda galing na lang sa iyo. Sige, kaysa galing sa mga tao ko. Ang less serious marine casualty po refers to a term used to describe any maritime casualty that does not qualify as a very serious marine casualty or a serious marine casualty. Teka muna, nahilo ako dun sa pinagsabi mo. Ikot-ikot. In short, gawa-gawa nyo yan? Kayo ang nag-craft Yes sir, ng- this is a policy po. That's a Yung policy policy? po under memorandum Ano kasi circular. policy yan? Ang hirap intindihin. Paikot-ikot. Tama ba? So, ang less serious, pag nagkaroon ng banggaan, lumubog ang barko at walang namatay, less serious yun. Very serious na po yun sir. No, serious na po yun. Less serious, serious and very serious. Okay, sige. After this hearing, gusto ko by tomorrow, padala nyo sa akin yung 32 accidents, kung anong klaseng aksidente yun na involve itong mga vessels ng Allison Shipping. Yes, Your Honor. And then gusto ko rin malaman from you, anong ginawa ng Marina. Okay? Now, itong nangyaring aksidente, recently, na involved itong MV Tricia Christine, ang cause of accident is yung lashing ata bumigay. I don't know if I'll be talking to you or to Philippine Coast Guard. Tungkol dyan. Who does the inspection before na pumalaot ang isang barko? To make sure na it's seaworthy, everything is maayos, especially itong roll-on, roll-off, na tama yung pagkatali ng lashing, tama yung timbang ng masakyan. Kasi ang balita, yung mga sasakyan, hindi ata tama, i-distributed yung timbang. Yung sa may right side, mas mabigat kaysa dun sa left side. So bumigay ata yung lashing at baka yung lashing o yung ginamit na lubid para i-secure yung masakyan, baka marupok na. As opposed to dapat bago o dapat kadena. So who does the inspection? Bago pumalaot yung barko para masiguro na tama yung distribution ng weight ng mga sasakyan, tama yung mga nakatali dun sa sasakyan, etc. Who does that? Whose responsibility is that? Sir, as far as our procedure is concerned, Philippine Coast Guard is the last ditch of the inspection before the vessel will be allowed to proceed to sea. Okay, thank you.